Good day and mabuhay! I am Dian Cristal B. Espares from BSED 1B. At ngayong araw ay samahan niyo akong i-share sa inyo ang aking experience at ang mga natutunan ko sa subject na The Contemporary World. Pero bago ko muna i-share sa inyo kung ano nga ba ang natutunan ko at ang mga experiences ko dito sa subject na to, ay samahan niyo muna akong sabihin o banggitin kung ano nga ba ang first impression ko sa instructor namin sa The Contemporary World na si Sir Pulot. Nung unang pasukan, ang akala ko talaga kay Sir Pulon, masungit siya. Kasi pagpasok niya pa lang, parang, alam mo yun, hindi siya palaimik. Tapos ang akala ko pa nun kasi, syempre, first day, first meet namin sa kanya that day. Tapos ang akala ko, magpapa-introduce yourself lang, ganto ganyan. Tapos nagulat kami. Bumunot na agad siya sa index card. Tapos agad siya, nagpa-recitation. Tapos ang topic namin that time ay globalization. Ano kami nun, yung kinakabahan kaming lahat nun kasi syempre wala naman kaming aral. Pero kasi yun, 'di ba, na talakay na naman yon dati. Siguro nung senior high school kami yung globalization yon. Kaso syempre nakakakaba na first meet pa lang namin sa kanya ay magpa-presentation na agad. Di yun, sabi, ala, mali yata ang first impression namin kay Sir. Yun, ang first impression ko nga, 'di ba, ay masungad siya. Pero ang nararamdaman ko din naman na yun, mabait siya, na makakasundo namin siya. Tapos bigla sabi ko sa sarili ko, ay naku, parang hindi po kung ang sungit nito. Feeling ko talaga yung parang basta ganun. Tapos di nagtatawag na ngayon si Sir. Tapos kabang-kabado ako kasi baka nga matawag ako. Tapos yun, pinatayo na yung mga kaklase ko. Pero may naisasagot naman yung mga kaklase ko. Tapos hindi yun yung gustong sagot ni Sir. Tapos diyan, kabang-kabado na kami. Tapos mamaya-maya sinabi niya, it's a prank. Yun, talagang tatawanan kami. Tapos tanda ko po yung isang klase ko, umiyak nun, kahit hindi naman siya natawag sa recitation. Kasi nga doon natatakot siya. Tapos nung second day naman, pagpasok niya, nagpa-quiz agad siya. Tapos ang akala namin, prank yon. Kasi nung pinarank niya kami nung first meet namin sa kanya, ang sabi niya, hindi naman daw siya ganun, mabait naman daw siya, pinaprank niya lang daw kami. Tapos, nung second meet namin sa kanya, nagpa-quiz agad siya, up to 10. Yun yung mga current events. Wala kaming alam. Kasi, basta wala kaming alam nun. Yung mga score namin nun, 1, 3. Tapos, akala namin, prank lang yun. Kaya okay lang sa amin, nabagsak kami. Tapos, na-record sa index card. Tapos, pagkatapos nun, ng quiz na yun, nagtawag siya ng 5. Tapos, ang akala ko, prank lang yun. Pero hindi pala. Tapos dun sa 5 na yon, nakasama ako. Tapos pinatayo kami dun sa unahan. Yung kasama ko dun ay mga hindi ko kasundo. So ang akala ko, alam ni Sir na hindi ko kasundo yung 4 ko pang mga kasama. Akala ko pagbabatiin kami sa unahan, yun pala hindi. Yun pala, tatanungin kami about din sa globalization. Kabang-kaba ko nun. Ang dala-dala ko lang sa unahan, kapal talaga ng mukha tsaka lakas ng loob. Kasi hindi talaga ako nag-aral nun. At ang akala ko naman introduction yourself, ganun lang. Pero yun, awa naman ay nakasagot naman ako sa recitation niya dun, sa mga tanong niya. At that day then, na-realize ko na, at saka natutunan ko na dapat, bago ka pumasok sa school, dapat ay nagbabasa-basa ka muna ng mga lesson, para in case na matawag ka ay may maisasagot ka talaga sa unahan. Tapos, magtungo naman tayo sa favorite topic or experience ko sa subject ni Sir Pulon na The Contemporary World. Kasi kung iisa-isahin ko ay baka ako'y abutin dito ng 1 buwan ng pagbibideo. Kaya yung mga favorite ko na lang. Ang una nga dito ay yung globalization. Kasi 'di ba, yun din naman yung first topic namin sa kanya. Nagustuhan ko siya kasi mas lumalim pa yung knowledge ko about sa topic na to. Kahit na, di ba, tinalakay na siya nung senior high. Kaso yung senior high kasi, parang pinaspasan lang siya. Kumbaga, hindi siya hinimay-himay. Pero kasi dito sa topic na to, talagang himay na himay. Kung ano yung mga dahilan ng globalization,
ano ba yung mga parts nito. Yun, ang lagi ko lang kasi sinasabi pag naririnig yung globalization, the interconnectedness. Pero hindi ko alam kung bakit nga ba sila nagko-connecta, bakit nga ba nagko-connecta ang Pilipinas sa iba't ibang mga bansa pa. So ayun, na-realize ko na hindi lang din to about sa trading, sa pagpapalitan ng mga produkto, ng ganan, kundi pa din na rin pala yung mga knowledge, beliefs, at mga experiences natin. Pwede na din siya matawag na globalization kasi nga, pinapalit natin yung mga beliefs at paniniwala natin dito papunta sa ibang lugar. Ano yun, may 3 parts yon: political, economic, at saka political, economic, social yata. Social nga gayon. Basta yun. Ang pinaka nagustuhan ko dun ay hindi pala social, cultural yata. Economic, cultural, political, yung 3 yon. Sorry sir, nakalimutan ko na. Yun, yung 3 yon. Ang pinaka nagustuhan ko dun, syempre yung cultural. Kasi nga, di ba, yung mga culture ng ibang lugar or ibang bansa ay na-adapt natin dito sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na ina-adapt natin siya ay nakakalimutan na natin yung ating nakasanayan na kultura. At nagustuhan ko din sa topic ni Sir ay yung mga current events. Kasi as a future educators, dapat talaga alam mo yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Hindi yung pwedeng mamalag-malag ka na lang talaga. Kasi tanda ko, kada magpapa-chapter test kami, laging sinasamahan ni Sir yan ng mga current events para at least alam ni Sir kung talaga bang nakikinig kami ng mga balita, aware ba kami sa nangyayari sa lipunan. At ang akala ko dati, sabi ko, ba't kailangan pa na ganito ganyan? Hanggang sa na-realize ko na kailangan pala talaga natin yun, na thankful pa nga ako kasi sinama ni Sir yung mga current events na yun. At least, parang mas nagustuhan ko na makinig or maki-update sa mga nangyayari dito. At saka kasi 'di ba, future educators nga tayo. So sa susunod na panahon na magtuturo na tayo sa mga kabataan, dapat ay madami na tayong alam na nangyayari dito para at least yung mga natutunan natin dito ay maipamahagi na rin natin sa ating mga magiging estudyante. At ang last one na naging favorite topic ko sa subject ni Sir ay yung human rights tsaka yung social justice. Lalo na dun kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi sa lahat kasi naging presidente, siya yung favorite ko kasi nga naubos ang mga adik. Tapos yung nalaman ko na ipapakulong nga siya, parang against kasi ako doon. Sabi ko, ba't pa siya ipapakulong? Ang galing-galing nga niya presidente kasi 'di ba lahat ng mga addict diyan pinapapatay niya, talagang literal na wala ng addict. Pero dito sa subject na to, na-realize ko na ay mali pala. Kaya pala siya dinakip kasi may linabag siya na batas, which is yung human rights. Kasi sabihin na natin na yung tao na yun ay kumbaga ay nag-a-addict nga, pero hindi pa naman sila proven na guilty, di ba? So, wala tayong karapatan na parusahan sila. Dapat kasi, hinahayaan natin na ang batas ang gumawa ng parusa na yun. Hindi yung tayo mismo ang maglalagay sa kanila ng batas. So, ayun, na-realize ko na ay mali pala, may nilabag pala siya na batas. Kaya ngayon, parang sa akin, agree na ako na mapakulong siya. Kasi syempre iniisip ko din yung mararamdaman ng pamilya ng mga napatay dahil nga na lumabag sila sa law dati na inimplement ni Rodrigo Duterte na yun nga paglabag nila, paggamit nila ng droga, tsaka yung social justice. Syempre, 'di ba, may tinatawag naman tayo na freedom of, alam mo yun, yung freedom of speak. Yung parang ilalahad mo doon yung saloobin mo, yung side mo bago ka ma-prove na guilty. Kasi kaya nga 'di ba dumadaan siya sa proseso, kaya nga tayo may law. So kaya doon na-realize ko na hindi natin pwedeng basta akusahan yung isang tao hangga't hindi naman natin napapatunayan na
may pagkakasala siya, 'di ba? Kasi sino ba tayo? Tao lang din naman tayo. Para saan pa ang batas? Kung tayo mga tao magpaparusa sa kanila, 'di ba? So, ayun, ang dami ko pang gustong sabihin sa experiences ko with Sir Pulon. Hindi lang to kasi about sa academics. About din to sa mga tawag dito sa mga moral lesson, yung mga yung alam mo yun, yung alam mong mahuhubog ka, hindi lang yung kaalaman mo, kundi yung pagiging yung pagkatao mo, yung talaga mahuhubog siya. Tas tandang-tanda ko yun, yung mag-midterm kami. Talagang naiyak talaga ako noon kasi sa lahat ng mga instructor namin, siya lang yung ano pa siya ng message doon, tapos nilalagay niya doon na good luck sa amin. Basta alam mo yun, yung future educators daw kami, hindi naman daw kami makakarating dito sa na ganito na kalayo kung hindi naman namin deserve na maging teacher. Tapos ang tumatatak talaga sa akin kasi yung line ni sir na araso. Talagang yun yung pinaka favorite ko lagi. Kaya nga nung last day na namin sa kanya, talaga naiiyak kami kasi baka hindi na namin marinig yung araso na yon. Pero sana sa next semester ay marinig ulit namin yon at sana maging subject teacher ulit namin siya kasi alam ko na madami pa kaming matututunan sa kanya, na makakatulong siya sa amin para maging successful future educators kami. Gusto ko lang sabihin na si Sir Pulon ay sobrang the best na instructor para sa amin. Kasi alam niya kung kailan siya magpo-pause, alam niya kung parang hanggang saan lang yung limitations. Kasi 'di ba may ibang instructor naman na bigay lang sila ng bigay ng gawain. Pero kasi si Sir, kapag alam niyang tambak na yung mga gawain namin or alam niya na apektuhan yung mental health namin, titigil muna siya sa pagkaklase, tapos kakamustahin niya kami. Tapos magtatanong-tanong siya sa amin, lalo na kapag alam niya kinakabahan kami or nene-nervous kami, yun magpapatawa siya na magpapatawa hanggang sa malimutan na namin yung kaba na yun o yung problema na yun, hanggang sa sumaya na kami. Kasi ang sabi niya, importante daw yung mental health ng estudyante. Kaya yun, ina-admire ko si Sir sa ganong way niya ng pagtuturo na hindi siya basta bigay ng bigay, hindi siya bagsak ng mga gawain. Bagkus iniintindi niya din yung mga nararamdaman ng mga estudyante niya. At alam ko, one day, matutupad yung pangarap niya, which is yung maging lawyer. Kasi alam ko naman na magiging magaling na lawyer siya kasi deserve niya naman yun. At yun lamang po para sa araw na ito. Gusto ko lang pong sabihin kay Sir na thank you so much po sa lahat ng experiences at knowledge na naibigay niyo po sa amin. At talaga namang dala-dala namin yun hanggang sa pagtanda. At gusto ko lang pong sabihin na the best instructor po kayo para sa amin. At sana ay makasama po namin kayo sa next semester. Yun lamang po. Merry Christmas and Happy New Year, Sir. Thank you po.